You think you can hide that from me? What are you talking about? Sabi ko sa kanya habang hindi makatingin sa kanyang mata. Damn, sana hindi niya makita ang pera ko. Marcus, where are you going? Tawag ko sa kanya nang pumasok siya ulit sa loob ng kwarto ko. Why? Are you afraid that I find it? Ano ba kasing hinahanap mo? Cass, don't fool me. I know you hide something. Something what? Marcus! I shout him again dahil nag-uumpisa na siyang maghalongkat sa lagayan ko ng damit. Kampante naman akong hindi niya makikita ang pera ko sa ilalim ng higaan. Kaya nagpasya na lang akong lumabas at bumalik sa kusina. Cassandra! Tawag niya naman sa akin habang naglalakad na ako paalis sa kwarto ko. Bahala ka dyan. Bulong ko naman at hindi na siya pinansin pa. Manang Odette! Kanina pa ako paikot-ikot sa kusina pero hindi ko nakita si Manang Odette. Magpapaturo sana ako sa kanya sa mga gawain dito sa bahay ni Marcus. Pero wala siya. Kaya kumuha na lang ako ng walis at nag-umpisang maglinis sa labas. Nakita ko naman si Marcus na papunta sa akin. Kaya pumasok ako sa loob para iwasan siya. Ayaw ko muna siyang makausap dahil magagalit lang naman siya sa akin. Pumasok ako sa kusina at pinunasan ng lamesa. Sinubukan ko ring hugasan ang platong nasa sink. Pero bigla ko itong nabitawan at nabasag. Damn! Asar naman bakit ba ang hirap maghugas ng plato? Maktol ko naman sa sarili habang kukunin na sana ang basag na plato. Pero napahinto ako nang makita si Marcus. Sorry, hindi ko naman sinadya. Madulas ang kamay ko. Sabi ko sa kanya habang papalapit na siya sa akin. I'm not accepting sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. You're not doing anything you meant, right? Ito na naman siya. Nag-umpisa na namang uminit ang dugo sa akin. Sa inis ko sa kanya ay agad kong pinulot ang basag na plato at bigla na lang akong nasugatan. Ah! Damn it! Sigaw ko habang hinawakan ng kamay kong may hiwa. Why you put that? Napatingin naman ako sa kanya habang kinuha niya ang aking kamay at sinipsip ito. Why are you drinking my blood? Are you a vampire? Bigla namang kumunot ang noo habang sinisipsip pa rin ang aking kamay. Come here. Sumunod naman ako sa kanya habang hawak niya pa rin ang aking kamay at itinapat ito sa sink. Hindi ko naman maiwasang mapangiti habang nakatitig sa kanya. Kahit kasi masungit at galit na galit siya sa akin, tinutulungan niya pa rin ako. Pagkatapos niya itong hugasan ay dinala niya ako sa sala at pinaupo habang kinuha niya naman ang medicine kit. Halos nakatingin lang ako sa kanyang mukha habang abala naman siya sa paggamot sa aking sugat. Gusto mo bang angkinin ulit kita? Bigla akong nagulat sa kanyang sinabi. Shit, kahit kailan talaga. Why? I'm sorry. Utal ko namang sabi sa kanya. Tumitig naman siya sa akin habang kunot ang kanyang noo. You think I like you because I treat your wounds? Umiling naman ako sa kanya. Don't worry, Marcus. I never think that because I know you never liked me. Sagot ko sa kanya habang pinipigilan ang aking luha. Kahit masakit ay tanggap ko naman na hindi niya talaga ako kayang mahalin. Dahil kung gusto niya ako siguro dati pa noong palagi akong nakasunod sa kanya. I'm happy that you know that. Binitiwan na niya ang kamay ko kaya agad na akong tumayo. Don't try to wash the dishes. You might break it all. Hindi ko na siya pinansin at lumabas ulit ako ng bahay at nag-umpisa ulit maglinis. Sinilip ko naman ang mga bantay sa gate at nakita kong isa na lang ito. Paano kaya ako makakatakas nito? Ang taas kasi ng bakod at hindi rin ako marunong umakyat. Bulong ko naman sa sarili. Pagkatapos kong maglinis sa bahay ay pumunta ulit ako sa room ko at kinapa ang pera ko sa ilalim. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil nandun pa rin ito. Ang kailangan ko lang gawin ay pag-isipan kung paano makatakas. But what if I pay the guard? Even double sa binayad ni Marcos sa kanya. Papayag kaya siya? Pero what if malalaman na naman ni Marcos ang plan ko? Lalo na namang magagalit yon. Unti-unti naman ako nakakaramdam ng antok. Kaya ipinikit ko ang aking mga mata habang hinihila na ako ng antok. Nagising akong madilim na sa labas kaya bumangon na ako at inayos ang aking sarili. Siguro nandiyan na si Manang Odette. Pero madilim na sa loob ng bahay ni Marcos. Nasaan kaya siya? At si Manang Odette? Pumunta naman ako sa kusina at naghahanap ng makakain dahil nagugutom na ako. Binuksan ko naman ang ilaw sa kusina at tiningnan kung anong pwedeng makain sa ref. Pero mga hilaw na karne at isda lang ang nasa loob,
pati mga sausage at itlog. Napakamot naman ako sa ulo dahil hindi ko pa alam paano lutuin ang mga ito. Nung pinaluto ako ni Marcos ay nasunog naman ang mga niluto ko sa kanya. Kinuha ko naman ang sausage at tinanggalan ng plastic. Halos magkasugat-sugat naman ako dahil kahit ang pagkuha nito ng plastic ay hindi ko masyadong alam. Hindi ko naman mapigilang umiyak dahil kumikirot din ang aking sugat. "What are you doing?" Bigla naman akong napaigtad dahil sa gulat. Hindi ko kasi namalayan na nasa likod ko na si Marcos. I cooked this. I'm hungry," sabi ko sa kanya at pasimpleng pinunasan ng aking luha. "Are you hungry too? Gusto mo din bang kumain?" I asked him while I'm not looking to him. Ayaw ko din kasing tingnan siya dahil alam ko namang galit na naman siya sa akin. Hindi naman siya sumagot, kaya hindi ko na lang ulit siya tiningnan. At sinalang na ang kawali sa apoy. Nilagyan ko din ito ng oil. Ilang sandali pa'y nilalagay ko ng sausage. Nang bigla naman itong tumalsik, kaya hindi ko mapigilang mapasigaw. Sinubukan ko ulit lumapit sa kawali pero natatakot ako. Nabigla na naman itong tumalsik. Lumapit naman si Marcos at hininaan ng apoy. "Simple cooking you don't know yet?" "Sorry," mahinang bulong ko sa kanya. "Sorry is really easy to you." Hindi ko na lang siya pinansin at sinubukan ulit lapitan ang niluluto ko. Bigla naman niya akong hinila sa braso. "Nasasaktan ako," halos bulong kong sabi sa kanya. "Why you don't listen to me? I'm still talking to you," sigaw niya sa akin. "Because I'm cooking." "Damn that! Ano bang problema mo?" Bigla naman nagdilim ang mukha niya sa sinabi ko. "Are you really asking that?" Sir, napapikit naman ako nang sumigaw ulit siya sa akin. "Kung nagugutom ka na, maghintay ka na lang dyan. Huwag kang Damn you! Ano ba, Marcos? You're hurting me!" Sigaw ko sa kanya dahil humigpit ng pagkakahawak niya sa aking braso. "Pwede ba, Marcos? Amaya mo na lang ako saktan at awayin. I'm really hungry. Pakainin mo muna ako, please." Pagmamakaawa ko sa kanya dahil gutom na talaga ako. Hindi kasi ako kumain ng tanghalian kanina. "Are you joking me?" "Gutom na nga ako, Marcos. Hindi ako nagbibiro sa'yo." "I don't care." Bigla ko naman siyang tinulak. At dahil hindi niya inaasahan ang ginawa ko, kaya napaatras siya. Mabilis naman akong lumapit sa niluto ko at agad itong nilagay sa plato. Alam kong sobrang galit na si Marco sa likod ko, pero hindi ko siya pinansin. Sinubo ko agad ang isang sausage sa aking bibig, kahit mainit ito at sunog. Napapaiyak naman ako dahil napapaso ang bibig ko. Pero tiniis ko na lang dahil baka kunin pa ni Marcos ang niluto ko at baka itapon niya. "Are you crazy? Why you eat that?" Hindi ko naman siya pinansin at patuloy pa rin sa pagkain dahil gutom na ako. "Shit, Cassandra!" Napaigtat ulit ako nang hampasin niya ang mesa, kaya napatingin ako sa kanya at sobrang dilim na ng kanyang muka. Alam kong sasaktan niya ako kaya mabilis akong tumakbo habang dala kong 2 pang sausage. "Cassandra!" Sigaw niya pa sa akin habang tumatakbo ako papunta sa aking room, sa labas ng kanyang bahay. Mas pinilisan ko pa ang aking pagtakbo dahil baka maabutan niya ako. Sometimes I'm afraid to him, lalo na kapag galit siya. Minsan naman hindi ako masyadong natatakot sa kanya. Pagkapasok ko sa loob ay agad ko ulit isinubo ang dala kong sausage. Kailangan ko itong ubusin para mawala ang gutom ko. Nasaan kaya si Manang Odette? Bakit kaya siya wala ngayon dito? Nagugutom tuloy ako. "Cassandra, open this!" Katok niya pa sa labas ng pinto. "I will open but don't hurt me!" Sagot ko naman sa kanya. "Why am I going to hurt you?" Damn, nagtatanong pa. "Why you asking that?" Sigaw ko naman ulit sa kanya. "Because you do wrong again." Ano na naman ang maling nagawa ko? Kaasar talaga siya. "I'm hungry, that's why I ran." Narinig ko naman ang mahina niyang pagtawa sa labas. "Open this. We go to your parents." Bigla naman nagningning ang aking mata sa kanyang sinabi, kaya agad akong tumakbo sa pinto at mabilis siyang binuksan. "Really, Marcos? Thank you," masayang sabi ko sa kanya habang niyayakap siya. Pero bigla lang siyang ngumiti at hinila ang aking buhok. "You think you can escape?" "Shit, Marcos! I hate you! I hate you!"
Sigaw ko naman sa kanya habang hinihila niya ako palabas. Pakawalan mo na ako, please! No! And you can never leave this place forever! Marcus, no! Please! Pakawalan mo na ako! No way! Nasasaktan ako! It's your fault! Shit! Bulong ko nang sabi sa kanya habang patuloy sa pagsunod sa kanya dahil hawak niya pa rin ang aking buhok. Mommy! Daddy! Iyak ko namang bulong habang patuloy pa rin sa pagkaladkad si Marcos sa akin. Hindi ko mapigilang mapaiyak habang nakatalikod na nakahiga sa tabi ni Marcos. Gusto ko na sanang magbihis pero pinunit niya na naman ang suot kong damit kanina. Can you stop crying? You're acting again. Asik pa niya sa akin kaya napahikbi pa ako. Marcos, can I see my mom and dad? I promise I will not tell them na ginawa mo kong prisoner. Please, Marcos, hindi rin ako tatakas sa'yo. I promise that to you. Marcos, please. Pagmamakaawa ko sa kanya habang hinarap ko siya. Kumunot naman ang kanyang noo habang nakatingin sa akin. Please, Marcos, I promise. I do everything what you like and want me to do. Iyak ko uling sabi sa kanya. It's okay. Aniya sa akin na biglang ikinabilog ng aking mata. Really? You allowing me? Masayang sabi ko sa kanya habang umupo na ako sa kama at humarap sa kanya kahit nakahubad. Tumango naman siya sa akin, kaya agad ko siyang niyakap dahil sa tuwa na aking nararamdaman. Thank you, Marcos. Thank you so much. Pinunasan ko ang aking luha habang kumalas na sa pagkakayakap ko sa kanya. Wear this. Inabot ko agad ang kanyang damit at isinuot. Tumayo naman ako para hanapin ang panty ko at nang makalabas na ako sa kanyang kwarto. Where are you going? Napalingon ako sa kanya habang isinuot na ang aking underwear. Lalabas na. I'm going to my room para Stay! Aniya sa akin, kaya hindi ko natapos ang sinasabi ko. But where can I sleep? Tanong ko sa kanya dahil ayaw na ayaw niya akong katabi. Minsan kasi pagkatapos namin gawin yon, itutulak niya agad ako paalis sa kama. Here by my side. Sabi niya sa akin habang kunot pa rin ang kanyang noo. Pero No bath. Come here and let's sleep. Bumalik ako sa kama at tumabi sa kanya. Mahirap na at baka magbago pa ang isip niya. Nahiga agad ako tumagilid. Medyo malayo ako ng konti sa kanya dahil ayaw kong magalit siya kapag didikit ako sa kanya. Nagulat ako nang hilain ako ni Marcos at niyakap. Hindi ko mapigilang matuwa habang niyayakap niya ako. Dahil iniisip ko baka gusto na rin niya ako. Bigla naman akong napangiti dahil sa aking naisip. Why are you smiling? Sorry. I'm going to sleep. Ani ko habang pinipikit ang aking mga mata. Inilapit ko naman ang aking ilong sa kanyang dibdib at inaamoy siya dahil ang bango niya at minsan lang rin niya akong yakapin kaya lulubos-lubusin ko na. Nagising akong wala na si Marcos kaya mabilis akong tumayo. Natutuwa rin akong makita na wala na dito sa room niya ang ahas na nilagay niya dati. Napaupo naman ako ulit dahil sa sakit ng katawan ko. Bigla rin akong napangiti nang maalalang niyakap ako ni Marcos. Maya-maya pa'y tumayo na ulit ako at nagpa siyang lumabas. Pagkababa ko ay nakita ko si Manang Odette at halata ang pagkagulat sa kanyang mukha. Doon ko naman napansin ang aking suot na tanging t-shirt lang ni Marcos at underwear. Manang, magandang umaga po. Nakayuko kong bati sa kanya. Nakita ko naman si Marcos na lumabas sa kusina at papalapit sa akin. Fix yourself, then let's eat. Tumango ako sa kanya at agad lumabas para makaligo na. Pagkatapos kong ayusin ang sarili ko ay nagtungo na ako sa kusina. Naabutan ko naman si Marcos na nakaupo na. Sit down. Agad akong umupo at napatingin sa kanya, na seryosong nakatingin din sa akin. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang sulyapan siya dahil gusto ko siyang tanungin kung totoo ba yung sinabi niya kagabi na pupunta kami sa pamilya ko. What? Aniya sa akin nang nagsalubong ang aming mga mata. Tutuloy ba tayo sa pagpunta kila Mami? Mahinang tanong ko sa kanya. Yes, after we eat. Talaga?
Thank you, Marcus. Binilisan ko ang pagsubo dahil excited akong makita si Mommy at Daddy. Sana nandun rin si Carla dahil namimiss ko na rin siya at ang mga pamangkin ko. Can you eat slowly? Tumango ako sa kanya habang nilulunok ang laman ng aking bibig. Sorry. Ani ko at dahan-dahan ang nagsubo. Pagkatapos namin kumain ay hinihintay ko si Marcos sa labas ng bahay. Hindi ko rin mapigilang mainis dahil ang tagal niya at gustong-gusto ko nang makita si na Mommy. Ang saya mo ngayon, Iha. Napangiti ako kay Manang Odette habang papalapit siya sa akin. Kasi po, Manang, pupunta po kami sa pamilya ko. Masayang sabi ko kay Manang. Talaga, Iha? Mag-ingat kayo sa pagbiyahe. Opo, Manang. Salamat po. Nakita ko naman si Marcos na papalabas kaya lalo akong napangiti. Ang saya ko talaga dahil makakalabas na rin ako sa bahay na ito. Halos 1 buwan na rin akong nakakulong sa bahay niya. Mabilis akong sumakay sa sasakyan ni Marcos. Naupo na rin siya sa driver's seat at ikinabit ang kanyang seatbelt. Binuhay niya agad ang makina at binuksan naman ang guard ang gate. Habang nasa biyahe kami, masaya akong nakatingin sa bintana and I promised that I obey him dahil tinupad niya ang sinasabi niya na pupunta kami kila Mommy. Ilang oras pa ang lumipas at narating na namin ang restaurant ni Mommy. Kaya mabilis kong binuksan ang pinto ng sasakyan at tumakbo papunta sa loob. Nakita ko agad si Mommy sa loob kaya tumakbo ako papunta sa kanya. Mommy! Tawag ko sa kanya at agad akong yumakap kay Mommy. How are you, my princess? I'm glad umuwi ka na. Marcos said you lost your phone. Napatango na lang ako kay Mommy habang nanatiling nakayakap sa kanya. Ilang minuto pa'y kumalas na ako kay Mommy at lilingon si Marcos. Pero nagulat ako habang nakatingin sa kanya na may kayakap na babae. Hindi ko maiwasang masaktan sa aking nakikita dahil mahal ko si Marcos at ang buong akala ko mahal na rin niya ako. Are you okay, princess? Napalingon ako kay Mommy at agad tumango. Nag-umpisa namang maglakad si Marcos at ang babaeng kayakap niya papunta sa amin ni Mommy at napatitig ako sa kanya at bigla na lang namilog ang aking mata nang makilala ko siya. Dahil siya ang girlfriend ni Marcos noong college kami. Hindi ko rin maiwasang mapaluha habang nakatingin sa kanilang nakaupo na. Ang ganda ng ngiti ni Marcos habang kausap niya ito. Sa 1 buwan naming pagsasama sa kanyang bahay, ni minsan hindi niya ako nginitian ng katulad sa babaeng kasama niya. Anak, are you still love him? Napabalik ako sa aking ulirat nang marinig ko si Mommy. Tumango ako kay Mommy habang pinunasan niya ang aking luha. Princess, don't cry. Maybe soon you find a man na mamahalin ka. I hope that too, Mom. Inalalayan ako ni Mommy na maupo at napatingin ako uli kay Marcos na masaya pa rin nakikipag-usap sa girlfriend niya dati. Hindi ko lang alam kung sila pa rin ba ngayon dahil iba naman ang kasama niya dati sa kanyang kondo. Nasasaktan rin ako dahil wala na siyang pakialam sa akin. Siguro nakalimutan na niyang kasama niya ako. Kung tatakas ako ngayon ay wala rin siguro siyang pakialam. Wait, tama. Tatakas ako sa kanya. Siguro hindi niya rin mapapansin kung gagawin ko yon. But, saan naman ako pupunta? Yung hindi niya ako makikita. Mom, I just go home and I want to go on vacation. Sabi ko kay Mommy dahil kailangan kong tumakas kay Marcos. But Iha, you just arrived. Mom, please. Okay, princess. Where do you like to go? Sa province po natin, Mom. Tumango naman si Mommy kaya agad na akong tumayo at humalik sa kanya. Sa likod na rin ako dumaan para hindi na ako mapansin ni Marcos. Kailangan ko nang lumayo para hindi na ako masaktan ng husto. Lalo na ngayong binaliwala na niya ako. Pagdating ko sa bahay ay agad akong nag-impake ng aking gamit at bumaba na. Kinuha ko naman ang aking sasakyan para ito na lang yung gagamitin ko. Dumaan rin ako sa mall para makabili ng bagong phone. Tinawagan ko agad si Mommy nang makasakay na ulit ako ng aking sasakyan. Nakailang ring ito bago sinagot ni Mommy. Hello? Who's this? Mom, it's me, Cassandra. I buy a new phone. Oh, I'm glad, Iha. Where are you now? Do you know Marcos is looking for you? Mabuti naman at naisip pa niya ako. Sabi ko naman sa aking isipan. Are you still there, princess? Yes, Mom. Anyway, Mom, I need to go. Bye, Mom.
And please tell Dad that I miss him and Carla. Okay, Iha, I tell them. Thank you, Mom. Agad ko namang pinatay ang tawag habang pinunasan ang aking luha. I want to stay there because I miss my family. Pero kailangan kong lumayo.